Thank you, Jesus. You are a holy God, a mighty God. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you for your presence this morning. Thank you, Jesus. We love you so much, Lord. Thank you, Jesus. You are a mighty God indeed. No? If you are not mighty, almighty, you are not holy, you are not righteous, ay nasaan kaya tayo ngayon? But Lord, thank you so much that we are serving a mighty God, a holy God, a righteous God. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you so much. Thank you, Lord. We may be seated. Wala tayong bisita sa ngayon. Ay, hindi natin problema yan. Kasi marami naman tayong bisita kahapon. Ay naka-receive sa... ano ba to? Nagko-contest ba itong grupo na to? Nakaraan, 26 sa Pasig. Kahapon sa Cavite, 32 ang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, naka-istorbo tayo ng konti o ng marami doon sa bahay nila, Sister Gloria. At yun, pag-uusapan pa natin yan kung saan tayo makakita ng space na pwedeng magamit sa lugar na yan. But thank you, Lord, that for where 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst. Kahit saang lugar tayo palipat-lipat, still the presence of God is present, still there. He can still pour out the Holy Ghost. So sa ilan sila? 86? Madami sila eh. No? At 36 again ang naka-receive ng Holy Ghost. Again, kung ito ang nangyayari sa church ngayon, huwag nating gawing ordinary ito. Ayan, ilan naka-receive? 36. Ay, oo, normal na yan. No, it's not normal. No, it's really a miracle for us. And it's for the glory of God, mga kapatid. Thank you so much, Lord Jesus. Dahil again, no, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos dyan, wala tayong magagawa talaga. At saka ang tao, pag sinabi lang daw nila doon sa area na yon, may kami mamaya sa church, punta kayo. Wala nang maraming paligoy-ligoy. Ay sige ho, punta ho kami mamaya. At talagang pumupunta. Hindi sila yung, mamaya, andyan ako. Namuti na lang yung mata mo sa kakaantay, wala. But andyan, yung Pasig kahapon, nakakita sila ng resort. At nabaptize yung 16 yung nabaptize in Jesus' name. Thank you, Jesus. All for the glory of God. Thank you, Lord. We praise you so much, Jesus. Andyan yung pagod, andyan yung sa gawain natin. Pero pagdating na tayo ay mag-uwian na, yung fulfillment, yung pakiramdam na ibang klase, andun talaga yon. At yun ay hindi mababayaran pag naubos ang oras natin sa kakaikot sa mall, kaka-Netflix. Meron pa bang addict sa Netflix dito? Hindi tayo makasama sa outreach kasi nababad tayo sa Netflix. Brother, hindi mo na ako kasi inantok talaga ako eh. Nag-Netflix pa ako o dyan. Ay hindi talaga dapat yun. But again, Lord, thank you for what you've done sa mga gawain natin. Thank you, Jesus. Now, let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 9, verse 37. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo every week, Lord Jesus. Yung mga kapatiran natin, while sila nagpapa-receive ng Holy Ghost, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili, sila rin mismo ay umiiyak. Ganun talaga ang pakiramdam. Matthew chapter 9, verse 37. And umpisa natin sa 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues. Ito yung mga trabaho ni Jesus nung time na yon. Mag-ikot na mag-ikot, maglakad na maglakad. Wala pa itong train, wala pang eroplano, wala pang lakad lang. At saka bangka. Minsan asno, minsan siguro kabayo. Pero mostly ay lakad. Teaching in their synagogues, yung mga kapikapilya nila,
pumupunta si Jesus doon para mag-teach, no, magturo, magpaliwanag ng mga magagandang bagay and preaching the gospel. No, hindi lang teach but to preach, mangaral ng mabuting balita ng kaharian and healing every sickness and every disease among the people. No, sa bawat tao na kanyang madaanan at sa bawat lugar na pupuntahan ni Jesus, sigurado maraming nagbibenepisyo. No, maraming nakikinabang every time may lugar na napupuntahan si Jesus. No, at marami rin yung si Jesus pag may lugar na napuntahan, maraming nakikinabang. Pero mayroon namang mga tao na pag pumunta sa lugar nyo, puro perwisyo ang ginagawa. No, kaya wag mo nang papuntahin sa lugar mo pag ganyan. But verse 36, but when he saw the multitudes, nung nakita ni Jesus ang karamihan, he was moved with compassion. No, he was moved with compassion on them. Nakaramdam siya ng matinding awa, no, care sa mga tao. No, nung nakita niya ito, because they fainted, sila ay nanghina, sila ay parang babagsak na, exhausted na sila. No, ang tao pag humihina na ay talagang gagapang, talagang babagsak, manghihina ang kanyang katawan. And were scattered abroad as sheep having no shepherd. No, para silang mga tupa, no, na mga naligaw at sa kanilang dahil wala silang shepherd o pastor, no, sila ay kalat-kalat. Shall we pray for a while, Lord? Again, we are so thankful, Lord Jesus. We give you the glory and honor for what you've done this week again, for all the souls that you've given them salvation, for they were baptized in the name of Jesus Christ. Lord, thank you so much, Lord Jesus, for allowing these people to be saved. Yung mga kapatiran natin na pumunta sa mga lugar to outreach, to reach out people. Lord, thank you for your guidance, your protection. Yung mga kapatiran namin na patuloy na nagpapagaling. So Lord, be with them. We always ask your name, Lord, to take care of them, to heal them, Lord Jesus. And Lord, continue to bless your word. We are so thankful, Lord Jesus, for the healing, for the guidance, for all your provisions that you've done each day, Lord Jesus. Lord, thank you so much. Again, we do this, Lord. Without you, we cannot do anything. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Come and Join and be one of us, for people need the Lord. No, mahaba lang. Come and join and be one of us, for people need the Lord. So parang tatlong title na nga yan eh. Come and join, be one of us, or people need the Lord. No. Ito nung time na ito, mga kapatid, na si Jesus Christ ay bawat lugar kanyang pinupuntahan. Pati yung mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga Pariseo, mga Sadducees, mga scribes, no, lahat ng yan ay sinira lahat ni Jesus Christ yan para mapuntahan sa Samaritan woman, no, para mai-spread lang ang gospel, para maituro niya kung ano itong good news, ano itong ministry na dala-dala ni Jesus Christ. Pero nung nakita niya, when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. No? Ang compassion, nagagaling talaga sa puso yan. Nakikita ng mata natin, at doon ang basihan yan eh. No? Makikita ng mata natin, ang susunod, ano ang magiging reaksyon natin. Dalawa lang. Nakita ng mata mo, pero ang reaksyon mo, wala kang pakialam. No, pag ang tao walang pakialam, of course, wala siyang concern. No? Pag ang tao walang concern, walang care. Pag wala siyang care, wala siyang initiative. No? Walang lalabas na inisyatibo. No? Pero mayroon naman na pag nakita mo, tapos may aksyon kang ginawa dahil nang ibabaw sa iyo ang yung awa, halimbawa sa tao, yung ginagawa nila dyan sa mga outreach natin. Kinukwento nga kanina ni Brother Roland, siyempre, bago i-baptize yung mga kabataan, pupuntahan nila yung lugar doon sa Pasig, sa Cavite, para ipaalam na ito ay i-baptize. Dadali namin sila sa isang resort doon para i-baptize.
No? Mabuti naman, pumapayag yung karamihan, pero yung iba hindi pumapayag kasi yung parents mismo wala. Lola, lolo lang yung naiwan. So, hindi nila ngayon maisama. No? Tapos isasakay mo pa ng sasakyan. Huwag kayong magdalang puting van doon, Brother Roland. No, kasi baka pag nagdala kayo ng puting van doon, no, yung mga nangkikidnap. But sabi nga namin, kahit kami rin na magulang, no, pag pinaalam nyo sa amin yung anak namin, no, pwede bang dali namin ito doon lang sa resort, ibabaptize lang namin? Ay, hindi rin kami papayag. Dahil number one, hindi namin kayo kilala eh. No, iba ang iba ang sitwasyon dito, iba ang mamaya pag kinuha niyo hindi namin kayo kilala, baka kung ano na mangyari diyan, may babae, may bata, no? But Lord, thank you so much sa guidance mo na pumapayag naman itong mga magulang, yung kanilang mga kasi hindi ganun yang kadali, mga kapatid. No, na ang magulang ay papayag, but yun naman ang target natin that someday pati parents ay mabaptize din at maka-receive ng Holy Ghost. So, si Jesus ay nakaramdam ng awa doon sa mga tao dahil sila ay nanghihina na. Of course, kung saan si Jesus, siya ay dinudumog ng mga tao, siya ay pinupuntahan palagi. No, yung iba nakikisawsaw, nakikiusyoso, tingin lang. No, that is why sa thousands na ang doon, minsan isa lang ang gagaling. But ang sabi ni Jesus, because they fainted and were scattered abroad, and as sheep having no shepherd, no, sila mga tupa, pero sila kalat-kalat, walang nag-guide, walang naglilid, walang, yung ibig sabihin, survival. No, kung ano lang ang kanilang pwedeng gawin. Sa 37, then said he unto his disciples. Kasama niya yung kanyang mga disciples dito, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sabi niya sa mga disciples, sabi niya, ito, tingnan ninyo. Sabi niya, yung mga tao na ito, hinog na. No, para malaman nila ang gospel, para malaman nila ang mabuting balita, yung aking mga katuruan. No, sila ay hinog na, handa na ang kanilang puso't isipan na tanggapin ang aking mga salita. But the problem is, no, sabi niya, hindi mabilang ang i-harvest. No, sobrang dami. Pero sabi ni Jesus, kaso ang laborers o manggagawa, sabi niya, kukunti lang. No, so pag kukunti lang ang harvester, yung laborer, yung manggagawa, no, so simple lang na mathematics. No, pag 1 hektarya ang i-harvest mo, tapos 2 lang kayo mag-harvest, ilang araw kaya ang kontrata? No, ang tagal. No, tapos ang gamit nyo lang sickle, tama ba 'yun? Yung garab o karet, no, sanggot, yun lang ang hawak mo. Ay matagal talaga ang mangyayari pag manumano. Pero ngayon, may harvester na at ang tawag nila dyan ay, may term sila dyan sa Nueva Ecija, ang tawag nila sa harvester, no, andyan yung palay mo, tuyo na yung lupa, ready for harvest, dadaanan lang yan ng machine, pagdaan ng machine, nakatayo pa yung palay mo, pagdaan ng machine, nakasako na yung palay mo. No? So yung 4 na hektarya mo, 5 hektarya mo, isang araw lang, kaya nilang tirahin yan. No, lahat yun nakasako na, may tali na. No, ang tawag nila doon na demonyo ba ang tawag nila doon? No? Alimaw o ano? Kasi dati, no, pag nag-harvest doon, buong kamag-anak, buong barangay ang mag-harvest. Lahat sila may parte-parte. Ngayon, wala na silang kabuhayan kasi may harvester na. No? So, ganon ang nangyayari mga kapatid, no, very simple. God is talking, or Jesus is talking about the souls of men na handa nang i-harvest o handa nang tumanggap ng kanyang mga salita. Pero sabi ni Jesus, maganda to. No? Ang dami nating i-harvest. O sino ba naman ang ayaw ng harvest? No? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo. No, talaga namang talagang sasakit yung balakang mo, yung likod mo, lalo na sa pagtatanim. Kaya pagdating sa pagtatanim pa lang, taghirap.
No, tapos mag-aantay ka ng ilang buwan, 4 na buwan pag sa palay, no, 90 days to 120 days. Tapos mag-aantay ka kung grabe ang panalangin mo na, Lord, sana wag lang bumagyo, wag lang bumagyo. No, tapos 1 linggo na lang, i-harvest mo na. Tapos biglang dinaanan ng malakas na ulan o may hangin, biglang nagbagsakan yung mga palay mo, nabasa, tapos ka na. No, kaya wala ng mga kabataan na gustong sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang as farmer, no, kasi andyan na si Bilyar. No? Yung dating palayan, ngayon, kamelya na. Ngayon, no, mas gusto pa ng kabataan na mag-call center sa ngayon kaysa sa gumaya sa kanilang magulang dahil ang hirap daw talaga. No? So, masaya pag oras na ng harvest, but sabi ni Jesus, ang manggagawa ay kukunti. Ano kaya ang mangyayari, mga kapatid, kung sa araw na ito, kailangan ng i-harvest ang dapat mong i-harvest, ang problema, wala kang makuhang laborer. No? No, pag yan, dumaan pa 3, 4, 5 araw, no, yung kamatis, manggagaling ng bagyo, no, biglang nagkaroon ng malakas na ulan doon sa bagyo, hindi makadaan sa Cannon Road, hindi makadaan sa MacArthur Highway. No, yung kamatis na ini-expect ng farmer na maibibenta ng napakamahal, kikita siya ng gusto, ang laki ng kanyang ginastos, hindi makababa galing bagyo dahil hindi makadaan sa kalsada, inabot ng 1 linggo. Anong gagawin sa kamatis? Itatapon sa gilid ng bangin. No, ganon ang pwedeng mangyari. No, and what will happen to those na mga kailangan ng i-harvest, hindi ma-harvest dahil walang tao? Ano kaya ang pwedeng mangyari, mga kapatid, doon sa i-harvest? No, umpisa ang may-ari tuwang-tuwa. No, kasi harvest time na. Ang problema, wala silang makuha na harvester, na laborer. So yung palay mo na andyan, hanggat sa mabulok na lang yan. No, dahil hindi, so ano lang ang mangyayari? Kung ano lang ang kayang ma-harvest, yun lang. No? Pero yun ang malungkot sa statement ni Jesus Christ, na sabi niya, but the laborers are few. No, kukunti lang ang manggagawa para dito. Ano kaya, mga kapatid, ang mga dahilan? No, bakit kukunti lang ang laborer pagdating sa pag-harvest? No, sa kaluluwa, no, daming takot, ang daming agam-agam, ang daming mga planning sa personal na buhay. No, of course, that's normal, no, na pwedeng mangyari. But ang sa 38, ang sabi ni Jesus, pray ye therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His vineyard, into His harvest. No, sabi niya, kayo ay manalangin sa Panginoon, no, Lord of the harvest, no, yung may-ari. No, sabi niya, manalangin kayo doon na siya ay magpadala ng mga manggagawa sa kanyang harvest. No, ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang nagde-decide, no, na siya ang magpadala ng tao, ng laborer para sa isang harvest, mga kapatid. So may season. To everything there is a season, a time to sow and a time to reap. No, panahon ng pagtatanim at panahon ng oras na ng pag-harvest. So ito, mga kapatid, we are so thankful to Jesus dahil sa ngayon. No, itong project natin, yearly ginagawa naman natin to reach more souls for Jesus. Yung outreach program natin, every year, ganito naman ang ginagawa natin. But this time, ito ay ibang klase. Kung ma-observe natin. Minsan sa outreach natin, maganda kung may dumating, may umattend. No? Pero itong outreach natin sa ngayon, this is really a harvest time for Jesus. No? Dahil yung lugar na napupuntahan natin, imagine saan ka makakita. No? Na yung makaka-receive ng Holy Ghost dyan, mas marami pa kaysa sa nakakapunta rito sa church. No? It's really a harvest time, mga kapatid. No? And we are so thankful to Jesus dahil yung church natin sa ngayon, bata, may edad, young people, lahat are willing to come and join, no, in our walk with Jesus and be part and be one of us, for people need the Lord, mga kapatid. No, so sa ngayon, lahat nag-i-enjoy.
No, kagabi, galing Cavite, anong oras na sila nakarating dito? 8:00. No, pero pagbalik nila dito, yan, may pick up, nakakarga yung mga upuan, lahat sila pagod, pero sila pa rin nagkukwento, sila naman magkakasama. Oo, yung lahat sila pare-pareho. Why, mga kapatid? Out of the abundance of the heart. No, masaya, punong-puno ang mga puso. No, anong tawag dito? Yung that you cannot, minsan hindi mo na basta, pero ramdam na ramdam mo yung kaligayahan, mga kapatid. No, why? Because we are doing this. At sa pagsama natin ito, mga kapatid, we are considered a laborer for God. No, a laborer for Jesus. Hindi ibig sabihin magpastor ka kaagad. Hindi ibig sabihin na ikaw ay magminister ka, ikaw ay mag-worker ka kaagad sa isang lugar para ikaw matawag na laborer. Hindi ganun. No. The moment na tayo ay sumama sa mga outreach na yan, we are already a laborer for Jesus. No, tayo ay manggagawa niya na sa pagpunta diyan sa lugar na yan. No, at malaki ang benepisyo niyan, mga kapatid, pagdating sa atin. Why? No. Ano bang nasa isip natin dati? No, pag tayo ay sumasama sa outreach. No, pag sumama ako diyan sa outreach, yung oras na yan, hindi na ako makakapag-Netflix. Hindi na ako makakapunta sa mall. No, oras ng laba ko yan. Hindi na ako makakapaglaba ngayon ng ganong oras. Yan na lang sana ang araw ko. Yan na lang ang pahinga ko. Pag sumama ako sa outreach, mamamasahi pa ako. Pagdating doon, magpapakain pa kami. Bibili kami ng sisto. Bibili kami ng, yung mamon, ng pancake o cupcake, pudgy bar. Bawas pa ito sa sa budget ko. No, lahat ito ay bawas pa. Tapos pagdating doon, magi-invite kami ng tao, hindi ako sanay sa ganun, brother. No, hindi ako sanay sa ganyang style. Tapos mag-iikot kami, yung aking balat na inaalagaan ko ito, yung sunscreen, kung ano-anong nilalagay ko diyan. Tapos mag-iikot kami, yung galing Japan pa itong aking yung pang sunblock. So, lahat ng ito, brother, kinukonsidered ko yan, kaya hindi ako pwede dyan sa outreach natin. No, dahil masisira ang aking itsura. No, ang aking figure. Mangingitim ako dyan, brother. No? Yung lakad nila doon sa Cavite pala, yung GMA, pag ganun pala yung kalsada doon. No? Naka 7,000 steps si Sister Giselle. No? No, kaya pagbalik dito parang buhay na buhay. No. And that's true, mga kapatid. Subukan ninyo. Kung hindi kayo sanay maglakad, pero dapat masanay tayo maglakad. Halimbawa sa umaga pa lang, umpisa ka na doon. Kung di mo kaya, umpisa ka kung kaya mo mga 30 minutes o 1 hour, subukan ninyo. Makaikot ka diyan, 6,000, 10,000 steps. Sa umaga, magawa mo yan under the sunlight. No, expect mo, yung ganong energy, mararamdaman mo yan, dadalhin ka na yan hanggang gabi. Ang pakiramdam mo, yung dugo mo parang tumatakbo sa loob. Buhay na buhay. No, pero subukan mong pagising, gumising ka, 10:00 na. No, ang gising mo, 11:00. Pagkatapos mong mugising ng 11:00, maupo ka ulit, malalaman mo yan, sabi mo, bakit ang tamlay ko? Bakit hindi ka mananamlay? Ang gising mo ganitong oras na anong tawag doon? Ganun pala, may sakit pala yon. Pag kulang ka sa tulog, insomnia. Pag sobra ka sa tulog, anong tawag doon? Hypersomnia. Basta parang ganun na term. So, observe natin yan. Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Subukan ninyo maglakad. Ganun, no? Hindi kailangan mag-jogging, magtakbo, pag ganun, no? Lalo na pag ano. Pero mararamdaman nyo yan, yung galaw ng ating mga katawan. No, maramdaman mo yung dugo mo sa katawan, parang tumatakbo sa loob. Why? No, nabanat, na-stretch, na yung mga ugat-ugat natin dyan, mga kapatid. No, but again, we are trained, we have been trained in church, about harvesting, about harvest time. Pagdating sa mga laborers, mga kapatid, at dito sa church natin, wala tayong ino-offer dito na, sige brother,
No, sama ka sa outreach, lahat ng needs mo kami bahala. No. No. O, di ba? Ang ganda. No. Ay, brother, yan ang gusto ko. No. No. Talagang sama ako dyan. No. Nakaraan, mga kapatid, pinag-uusapan natin about outreach. Nag-uusap nga kami dyan ng isang brethren natin. No. Sabi namin sa kanya, huwag mong suluhin yung gastos dyan sa outreach natin. No, kasi pag sinulo mo, mahirap din, mabigat. Every Sunday, ikaw magsusulo niyan, kain, ganito. Mahirap yan. Hindi, maghati-hati tayo kung ano ang need sa outreach natin. Ang church willing na mag-support kasi yan talaga ang ating vision, yan ang mission natin. No, hindi, kayang-kaya naman, hindi problema, kahit akin na yun. No, kahit wala nang hati-hati, kaya naman namin, wala namang problema. No, at saka pag binuhusan naman ako ni Jesus, pag binalikan niya yung gastos ko, sulit naman. Sabi ko, kaya nga yun ang dahilan. Hati tayo kasi pag nagbuhos si Jesus, mayroon din kami. Di ba? No, ganun lang yun. No, huwag mong iisipin na lugi ka. No, because we are laborers and the laborers are worthy of its hire. No. Huwag nating isipin, mga kapatid, ay wala naman, ni merinda, wala nga binibigay ang church. No, merinda lang gusto mo, mula almusal, tanghalian, hapunan, buong linggo o isang buwan, kaya ka naming pakainin. No, kung yan ang ano mo. No. Brother, hindi kaya ko ito, walang problema kasi pag si Jesus nagbalik naman lahat ng ginastos namin, sulit, yun nga ang dahilan, gusto namin kami mayroon din, huwag mong suluhin. Di ba? Yun. No. Yun, mga kapatid. Why? No. And we are so thankful that our church, natuto na tayo, mga kapatid, because we are a cheerful giver. Ang taong hindi marunong magbigay, ang taong madamot, ang taong mabilang malungkot ang buhay. Why? Ang focus mo palagi, sarili mo lang. No? Pag ang tao marunong mag-give, ang sarili niya, hindi nakapokus sa sarili niya. No, ang isip niya, pag siya ay may ugali na giver, ang nakikita niya, ang concern at ang welfare sa iba. Kung paano siya makatulong at sa pagbigay natin, no, doon tayo nakakakuha ng saya because it is more blessed to give than to receive, mga kapatid. So, yun ang usapan namin. Parang pabiro, pero totoo. Huwag mong susuluhin kasi pag sinulo mo, sa'yo lahat. No, no, ayaw namin ng ganun. No. No, gusto mo sa'yo lahat? Kami rin. Gusto rin namin ng party dyan. No, why, mga kapatid? Because we have seen how God took care or take care of our lives. No, sa pamamagitan, mga kapatid, pagsama pa lang natin sa outreach na yan, itong tandaan natin, hindi brother, pagod lang ang inaabot ko dyan sa outreach. No, pagod. Tapos mag-i-invite kami ng tao na hindi naman ako sanay humarap sa tao at mag-invite. Brother, ginagawa ko lang ito. No, kung hindi dahil kay Jesus, yun nga ang punto dun . No, nang dahil sa kay Jesus. No, because anong sabi niya? He that loseth his life for my sake, no, you will have it eternally. Pero kung ikaw naninigurado ng sarili mo, no, sabi niya, mawawala sa iyo yan. No, the more tayo ka, kagaya niya, halimbawa, pag nagkaroon ka na ng trabaho, wala ka ng panahon sa ibang bagay, kung hindi puro trabaho na lang, wala ka ng time sa outreach, wala ka ng time sa church, no, puro overtime ka doon sa labas, gusto mong i-secure ang iyong retirement, gusto mong i-secure, no, yung pagdating ng panahon, sigurado mawawala yan sa iyo. Pero ano ang benepisyo pag tayo, kagaya niyan, sumasama tayo sa mga outreach na yan? We are a laborer for God. Hindi natin alam, mga kapatid, akala natin sama-sama lang tayo, pero yung harvester, yung Lord of the harvest, nakatingin sa kanyang mga liburer. No? Yung ginagawa natin, akala natin walang balik yan sa atin. Brother, pagod lang ang nangyayari. Brother, ganito lang, tapos papakainin pa namin sila, tapos alam naman namin na yung iba dyan, hindi babalik. Kung pinakain mo man yan, kahit pakainin mo yan ng ilang sakong bigas, no, malaking kawalan ba yan sa atin? No, ganun tayo . Ang prinsipyo natin dito, no, ibang klase tayo. Brother, ako magbabayad. Brother, ako na. No, hindi, sister, ako na. Hindi, ako na. No,
Ganyan ang ugali natin dito. No, hindi tayo nagpapakiramdaman dito, sino kayang babayad? Sino kayang magbabayad? No? Para at least save naman ako, save naman ako. No? Kawalan pa ito sa bulsa ko eh. No, sayang pambayad ko pa to sa upa, pambayad ko pa to sa... No? Pag ganon ang ugali natin mga kapatid, and again, we have the Lord of the harvest. No, and we are a laborer. Ang Lord of the harvest, ang nagmamay-ari ng field, ng harvest, walang iba kung hindi ang Diyos natin mga kapatid. No, at ang Diyos natin, thank you Jesus, no. At ang Diyos natin, siya ang nagde-decide kung ano ang ibabayad niya sa laborer. No. No, siya na mismo ang nagsabi niyan sa Deuteronomy, sinabi niya na yan. Pagdating ni Jesus Christ, sinabi ulit ni Jesus Christ na ang sabi niya, the laborer is worthy of his hire. No, sabi niya, at sabi din ni Solomon, sabi niya, may rason, nararapat lamang na ang isang taong naglabor, nagpagod, nararapat lang na siya ay mag-enjoy ng kanyang pinagpaguran. Because that is the will of God. No? Pagdating ni Paul naman, ano ang sabi niya? The laborer, inulit pa rin niya ang sabi. No, the laborer is worthy of its hire, inulit niya yan. No, at ano ang sabi niya? For the scripture said, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of its reward. Hindi lang ito tungkol mga kapatid sa pastor o minister, but tayo sa pagsama pa lang natin dyan sa mga outreach, again, we are a laborer for Jesus. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin, sakripisyo, because of His name, dyan mga kapatid. So tayo nakikita ng Diyos no, na may tinatrabaho tayo dyan. At ang Diyos natin, His hand is not short that it cannot save. No, at ang kamay niya hindi maiikli para hindi niya kayang sagutin kung anong mga needs natin. No? Minsan brother, sana brother nung time na ito, no, sumama ako sa outreach pero ang dami ko pa dapat gawin lahat, no? Inasikaso pero lahat kinancel ko dahil sumama ako diyan. No. Ano ang binabayad ni Jesus? Kung hindi man monetary pero hindi mga kapatid. Ang Diyos natin, hindi siya mangungutang talaga. Ayaw niya na tayo ay may masabi sa Kanya na, Lord, nagkulang ka sa amin. Ayaw niya ng ganun. No, kaya anong gagawin niya? Akala natin, wala lang. No, Lord, ang dami ko nang ginasto sa outreach. Ang dami ko nang ginasto sa church, sa gawain. No, ang dami na, lahat. No, parang, Lord, parang lugi ako ah. Huwag mong iisipin yan. No, dahil number one, the Lord of the harvest is watching sa laborer kung ano na ang na-labor niya. No? At anytime, siya ang magdi-decide niyan, okay. No? Okay, natuwa ako sa iyo. No? Sige, anong problema mo? No? At ang bayad ni Jesus sa atin mga kapatid, dahil sa mga labor na ginagawa natin sa outreach, no, para bang nagbibigay ka rin ng tithes, ng offering, mga financial faithfulness natin, financial management. No, parang walang pinagkaiba yon mga kapatid. Sa pagsama pa lang natin na yan, akala mo ang Diyos walang binabayad sa atin. Ang dami. No, baka hindi lang natin napapansin. No, wala. Pag sumama ako dyan sa outreach, wala. Magsasayang lang ako ng oras dyan. Ano, mangingitim pa ako dyan. No, tapos, kakanta-kanta kami, ang daming taong nakapaligid, anong sasabihin nila sa amin? That's why you are doing that for Jesus. Dahil kung hindi kay Jesus, hindi natin yan gagawin. No, kakatok-katok ka doon, ay punta ka sa church, ganito. Hindi naman talaga natin gawain yan. No, pero anong nangyayari? Pinapatay natin yung hiya natin, pinapatay natin yung self-interest natin for the sake of Jesus' name. No, na marami pang makapunta mga kapatid, makakilala, makakita, at sa atin ang mga nakasubok, nakaranas na sa mga outreach natin na yan. No, but of course, yung mga malalakas pa na pwedeng sumama, no, wag din nating sabihin, brother, hindi na talaga namin kaya. Ayan, 7,000 steps, ganun-ganun. Hindi na yan namin kaya, brother. Of course. No, pag may edad ka na at medyo hirap na, saan tayo pwedeng mag-labor in our prayers? No, Lord, samahan mo sila. No, we are part of the laborer. Parte pa rin tayo ng labor na ito, mga kapatid. Sama-sama tayo dito for the sake of the harvest na magawa natin kay Jesus. At sa pagsama natin na yan, magugulat tayo. No, pinoproblema mo, trabaho mo. No, wala kang time sa Diyos, wala kang time sa pag-outreach to share the gospel, to share the word of God. Ay, sa atin ng mga nakaramas na, sige, mag-focus ka lang na mag-focus sa trabaho mo, walang mangyayari dyan sa trabaho mo. No, pero subukan mo. Brother, mayroon akong 2 oras na pwedeng sumama sa outreach.
Subukan mong umattend. Yung problema mo sa trabaho na pinoproblema mo, sigurado, ang Diyos ang mag-aayos niyan. Why? Because you are now doing God's business at sinisigurado ng Diyos na gagawin niya rin kung ano ang business mo, anong desire ng heart mo. No? Kasama yan sa payment ng Diyos sa atin. No? Hindi ang Diyos ang magpapalugi. Brother, lugi ako kasi ganito. No? Ilang oras lang na binigay natin, minsan ano ang gagawin ng Diyos? Problema sa pamilya mo, problema sa kapatid mo, kamag-anak mo, problema mo sa trabaho, sa school, sa kung ano pa man ang isyu ng buhay mo personally, magugulat ka. Dahil ang focus mo ngayon ay kay Jesus na, magugulat ka, lahat ng iniisip mong problema, ay parang lahat nagkawalaan. No? Pero pag ikaw ay masyadong focus, mga kapatid, puro sa sarili, ay wala talagang mangyayari. No, we are called by Jesus to teach, to preach, no, to teach the truth, to preach the good news, the gospel, lahat ng ito, mga kapatid, no, for God, again, loveth a cheerful giver. No, yung mga ginagawa natin na yan came from our pocket, nanggagaling, sasama tayo dyan. Minsan, sige, kami na. No, we are so privileged and we are so grateful to God na ganito na ngayon ang church, mga kapatid. No, why? No, hindi ba malaking bagay ngayon? Anong kailangan? Sige, lahat ng upuan, sige, hindi problema. Ako magdadala ng sasakyan, ikarga lahat sa sasakyan namin yan. No, para sama tayo sa outreach. No. Dati, kahit gustong gawin namin yan ni Brother Norman, no? Gustong gawin namin ni Brother Doms dati, anong gagawin namin? Sasakay kaming 3 sa motorsiklo ni Brother Norman. Imagine, kasya kaming 3. No, sa napakaliit na motorsiklo ni Brother Norman. No, kasya kami. May dala-dala pa kaming mga Tupperware. No, ngayon, pag sinabing outreach, saan kami sasakay? Mamili ka lang, di aircon na, di kotse na, ganyan na. All were provided by God, mga kapatid. No, and that is the fruit of our labor with God. No? Kung sa ngayon na ang Diyos nag-provide na ng mga sasakyan, di aircon lahat, ito pa ba ang time na hindi tayo makasama? No, ito pa ba ang time na magdahilan tayo? Brother, nahirapan. Uupo ka na lang, sister, sa kotse. Hindi naman ikaw ang magdadrive. Uupo ka na lang. No, hindi ka pa makakasama. Hindi talaga, brother. Ay, decision mo na yan. Kasi kung ang Diyos naman nagbuhos lahat sa kanila, wala ka doon, sorry na lang. No? Huwag kang mainggit at mamatay ka sa inggit. No? Pag nagkataon na ang Diyos ay magbuhos, mga kapatid. No, why? Ang daming developments natin, mga kapatid, minsan, pagpakiramdam mo, yung gana mo sa church, parang mahina. Yan, subukan mong sumama lang sa outreach. No, mababago talaga yung perception natin. No, yung parang wala kang pakialam sa church, parang sinusolo mo lang, parang wala kang parte dito sa church. Ayan, subukan mong sumama dyan sa outreach. At pag ang Diyos pumitik sa heart mo pagdating sa concern, pagdating sa care, pagdating sa mga kaluluwa, tingnan natin kung hindi ka iiyak. No, pag ang Diyos na yan, pumitik na yan, at makita mo ang need na ang mga kaluluwa na ito ay kailangang ma-save din, kailangang maligtas. No, wala na tayong control dyan kung gusto nilang magpatuloy o hindi. Pero ang gusto nating mangyari na pag sinabi ni Jesus, kayo ba nag-outreach? Kayo ba gumawa rin ng mga misyon na dapat ninyong gawin? Hindi tayo masabihan ni Jesus, Lord, nakaupo lang kami. No, kasi lalaki na ng mga sweldo namin, so hindi na kami nababagay dyan. No? Lord, career woman na ako, career man na ako ngayon, sila na lang dyan kasi sila paumpisa pa lang. Ako tapos na dyan Graduate na ako dyan. No? Pwede ba natin gawin yan? No? Wala tayong ganun. Why? No? Ano ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians? No? Kasi mga taga-Corinthians namimili na. Sabi nila, kami kay Apollo. No, kami kay Paul. No, nagalit si Paul. Sabi niya, Sabi niya, sino ba si Paul? Sabi niya, sino ba si Apollo? No, na ngayon, may division na. No, pinapakita na kung sino nang mas magaling. No, ang sabi ni Paul, sabi niya, ako ang nagtanim. Si Apollo ang nagdilig, ang nagwater. Sabi niya, ang Diyos ang nagbuhay, ang Diyos ang nag-bless, ang Diyos lahat ang nag-decide na lahat ng yan ay mamumunga. No? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayong pwedeng magmalaki.
Even lahat ng yan, sumama tayo. No? Sa mga construction worker lang, ang daming mayayabang eh. No? Akala mo kung ano na yung alam sa kanilang ginagawa, ang daming, hindi mo maturuan, hindi mo maganito, kasi talagang akala nila magaling na talaga sila. No? Ganon ang ugali ng mga kahit sa namang kumpanya, ganon. May kompetisyon, sinong mas magaling, sinong ganito, no, sinong papapil sa company, lahat, may mga sip-sip sa company, lahat, kompleto yan. No, hindi mawawala yan, may papalakas sa boss, may ganito, may ganyan. No, yung mga medyo mahihina, aabusuhin, sasaktan, by words, lahat pwedeng mangyari yan, mga kapatid. Pero itong tinutukoy natin, yung bagay na ito, no, yung lahat tayo laborers sa kingdom of God, ang sabi ni Paul, sabi niya, who then is Paul? Sabi niya, sino si Paul? Sabi niya, sino si Apollo? Sabi ni Paul, kahit ako pa nagtanim niyan, kahit si Apollo pa ang nag-water diyan, pero sabi niya, lahat ng labor natin na gagawin, kung hindi ang Diyos ang mag-decide na i-bless niya, sabi niya, walang mangyayari ito. No, lahat nito mapupunta sa wala. But Lord, we are so thankful, no, wala sa utak natin, no, sa lahat ng gawain natin, because pride is very subtle. No? Kahit sa manggagawa, no, lahat yan, subject tayo dyan. No, kahit sa anumang gawain. No, daming nakareceive ng Holy Ghost. No, grabe. Kita mo, ang ganda ng pinrich ko kasi, di ba? No, talagang, no? No, Brother Wilfred, naramdaman mo talagang sagad yung presence ni Jesus. Kumapit sa heart at puso nila, sa heart at puso. No, kumapit talaga, sagad to the bones ang presensya ni Jesus. No, dahil ibang klase yung preaching ko talaga, no, iba. No, ay brother, hindi. No, ayun parang si Paul halimbawa. Sabi naman nung isa, ay hindi brother. No, kahit anong preach mo diyan, kung hindi ako magaling mag-assist sa kanila paano sila makareceive ng Holy Ghost, wala ka. No? Nag-preach ka lang. No, nag-preach ka lang, pero kami ang nag-assist. Huwag mong kunin ang honor. Amin to. No, wala ka rito. No? Tapos biglang kumidlat. No? Biglang kumidlat at sabihin ni Jesus, ay anong nangyari sa inyo? No, no, pati kayo kidlatan ko diyan eh. No? Saan kayo kumuha ng ganong klaseng thinking? No, na ngayon, no, lahat kukunin nyo na yung glory. Pwede lang sabihin ni Jesus, papunta pa lang kayo sa gawain, kung i-allow ko na bumaliktad ang kotse nyo, no, dahil mayayabang na kayo, no, pwede kong gawin yan. No, grabe tayo ng mga tao, because pride is very subtle. No? And Lord, we are so thankful for blessing yung gawain natin, Lord Jesus, and we do all this to glorify and magnify your name, Lord Jesus. At wala nang iba pa, no, kung ano man ang mangyari sa gawain natin dyan, hundreds or thousands ang makareceive. And Lord, again, it is all for your glory. No, lahat ng yan, Lord Jesus, ay para sa iyo. No, we are a laborer, mga kapatid. No, sino ang kumukuha ng honor? Hindi tayo ng mga tao. No? Pag marami ang harvest, siyempre yung may-ari. Ikaw na laborer, anong parte mo? Parte mo lang mag-harvest, magganito. Pagkatapos niyan, sabihin ng nag-harvest, sabihin ng Lord of the Harvest, ng may-ari, okay, no, dahil marami tayong harvest ngayon, yung sinabi ko kanina sa iyo, magkano ang sa palagay mong, yung per day mo, 500? Okay. No, dahil natuwa ako sa iyo, ito 5,000. Di ba? No, at yun ang ginagawa ni Jesus sa atin. No? Magkano ang ginastos mo? Magkano pamasahe mo? Magkano pinakain mo lahat? Hindi mo lang napapansin, lahat ng pala yun, well paid off by our Jesus. No, hindi lang natin yan mapapansin, mga kapatid. No, no, hindi natin pwedeng singilin ng Diyos natin, Lord, nalugi kami sa lakad namin ngayon. No, pwede mo bang ibalik? No, ang dami. No, kalusugan pa lang natin eh. No, yung nakasama ka pa lang dyan. No, tapos gano'n na ang mangyari dyan, ang daming nakareceive ng Holy Ghost. Why, mga kapatid? No, sinasabi natin ito because sa lahat ng ginagawa ni Jesus sa atin, sa pagsama niya sa gawain natin, walang isang may mahangin lang na nakasama dyan, sira ang gawain natin. No? No? Ni even think, no? At pumasok sa isip, no? May kasama lang dyan, no? Na isang proud na member
At ni sa isip, magsabi na, Lord, grabe, kung hindi dahil sa akin, hindi nangyari lahat to. No. No. You are now in danger. Why? Remember, you are a laborer and the Lord of the harvest can change you anytime. No. Ang may-ari, pwede siyang magsabi, ay, hindi ka na according sa plano ko. No, sipain kita rito, kukuha ako ng panibagong laborer para magawa yung trabaho dyan. Ikaw, marami kang maangas ka na masyado, marami ka nang dinadamay ng mga katrabahador mo dyan, hindi na sila palagay sa'yo, hindi na sila panatag sa'yo. No, anytime, God can kick us out. No, kaya niyang gawin yan, mga kapatid. No, because pride in our heart is very deceitful. No, itong gawain natin, mga kapatid, no, we must always go back. No, ngayon, iba na naman ang style ng outreach natin at sa outreach na ginagawa natin na ito, mga kapatid, pag naalala yung mga kapatiran natin, no, na mga nauna-una lang sa atin ngayon, no, you are very privileged, no, na ngayon, no, yung mga kapatiran natin dati, imagine mo sila strict kids, sila kung pag sila nagkwento ng kanilang buhay about outreach, mamamangha ka talaga. No? Tapos ngayon, di aircon na tayo. Pag pumunta doon, yung lakas ng aircon sa kotse, pagkatapos mag-Starbucks pa kayo, mag-eat all you can pa kayo, mag-ganun pa. Saan ka pa? No? Hindi pa nakabayad si Jesus, busog ka na. No? Kakatapos mo lang, samantalang dati, pagkatapos niyan, kung saan-saan. Why? Mga umpisa ng outreach, mga kapatid. But because we gave them honor, no, alam ni Jesus yan na kung hindi dahil sa kanilang pagtayo din. No, at tayo na kinabang nito kung ano ang kanilang nilabor pagdating sa outreach nung time na yon. Ito hanggang ngayon, we also labored but again, we are harvesting kung anong nilabor nila nung time na yon. No? Ito mga kapatid, no, iba ang kanilang experience. No, at sa atin ngayon, ito yung sinasabi, na yung mga naunang henerasyon, sila ang naglabor ng lahat para yung susunod na henerasyon magkaroon ng comfort. And our responsibility na nandito na sa atin ang comfort, no, responsibility naman natin na ingatan kung anong nilabor nila noon. No? No, dahil yon ang problema ng mga kabataan. No? Paghirapan lahat ng magulang, ipunin lahat ng magulang para i-prepare sa mga susunod na henerasyon para hindi sila maghirap. But because hindi nila na-appreciate, hindi nila napahalagahan, lahat ilulustay lang nila. No, ganon ang pwedeng mangyari. No, and we advise, no, mga young people natin, of course, hindi mawawala yung gala. At ang pag-harvest, mga kapatid, again, may season lang yan. Kung sa time ngayon na, grabe brother, napapagod na talaga kami kasi every Sunday ito ngayon, naintindihan natin yan, napagdaanan natin yan. Pero sige lang, no, kasi ang harvest naman may season lang. No, nakapunla na tayo diyan at pagkatapos naman ng harvest, ang Lord of the harvest naman ang magsasabi niyan, okay, rest muna kayo. No, mukhang mamamatay na kayo physically. Okay? No? Okay, enjoy muna kayo. Marunong ang Diyos natin, mga kapatid. No, mayroon siyang timetable. Okay? Ganito muna. Okay, it's time for you to enjoy. Enjoy muna. No, ano lang muna, relax. Alam ng Diyos natin yan. Hindi siya yung Lord of the harvest na masyadong na ang turing niya sa atin slave. Hindi siya ganun. No, we are a laborer at ang Diyos mismo nagsabi na ang laborer is worthy of its hire. No? At pag tayo ay naglabor sa Diyos, mga kapatid, wag nating isipin that every time lugi tayo. Hindi. Talagang matindi ang balik sa atin ni Jesus, mga kapatid. No, lahat ng yan, siksik, liglig, umaapaw, no, yung health natin, yung guidance, yung protection, yung mga aksidente lang sa labas na pwedeng mangyari, lahat ng yan ay kasama yan dyan, mga kapatid, no, sa ipinangako sa atin ng Diyos, kasama yan sa bayad natin, no, for the sake, for the people na nangangailangan talaga ng Diyos, mga kapatid. So from time to time, we reminisce, iniisip natin palagi ito, kagaya nun, may kanya-kanya tayong experience pagdating sa mga outreach natin na yan. No, yun nga, kinukwento namin, may time pa nga na kami ni Mr. Cyril, punta kami doon sa Lipa. No, punta kami. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Punta kami sa Lipa.
No, siyempre, may gawain tayo doon kay Sister Bining. Punta kami ni She. Babiyahe kami, umagang-umaga, babiyahe kami, sasakay kami ng bus. Doon pa yun sa Caloocan, sasakay kami ng bus, sasakay kami ng LRT. Pagsakay ng LRT, bababa kami sa El Puyat, sasakay ng bus, babiyahe ng SLEX. Pagdating ka doon sa Lipa, bababa ng terminal, sasakay na naman ulit, jeep, may tricycle, ganyan. Pero ngayon, sige, punta tayo, may outreach. Diba? Di kotse na. No? Di kotse ka na ngayon, hindi mo na problema. May gas ba tayo? Hindi problema yung gas. May pang tollgate ba tayo? Hindi problema ang pang tollgate. No, anong gagawin na lang natin? Puntahan nyo na lang. No? Ganon kagaling ang Diyos natin, mga kapatid. No? Para magkaroon ka ng anointing, kailangan mahirapan ka. No? Wala tuloy kahit ano. No, kami naman, punta kami ni Si. Punta kami, sige, punta. Worship, ganon. Mayroong attendance, may 5, may 6, may bata, may 4. Sige, worship. Pero iniisip mo, no, may makakain pa kaya kami mamaya ni Si nito. No? Tapos ang gagawin namin, pagpabalik na dito, pabalik na kami rito, pagdating sa terminal, order kami nung, Gotong Batangas o Maming Batangas. Luming Batangas, yung puro sahog lang, walang puro laman loob, Gotong Batangas. Order kami ng isa na yon, 2 rice, siyempre yun lang ang kaya namin. Tapos hati kaming 2, masaya naman kami. Masaya talaga kami ni Si. No, mga kapatid. No, yun lang ang kagandahan. No? In bad times or in good times, in sickness or may makain o wala, siguraduhin yung masaya kayo. No? Huwag kayong magsisihan. No? Nagsisi ako na ikaw ang kasama ko sa buhay. Walang ganyan ang usapan. No? Pinirmahan mo yan. No? So, ganon mga kapatid, kain kami. Pagdating sakay na kami sa bus. No? Ganon kaming 2. No? Pagdating na yung konduktor, gumagano. Sabi ni Si, may pamasahe ka dyan? Akala ko ikaw mayroon eh. Hindi. Akala ko mayroon ka. Sabi ko, akala ko rin mayroon ka rin. Halungkat na kami lahat ng bag namin. Makakauwi kaya tayo nito. No? Wala namang binibigay. Walang kahit ano eh. Pero doon mo makikita, mga kapatid, na mas maganda na madaanan mong ganong bagay because kitang-kita muna ang Diyos gumagalaw. Kung paano siya gumalaw sa buhay natin, noong pagtatanim, halungkat kami lahat ni Si, nung bag namin, ganito lang yung kaya. Tapos pagdating ng konduktor, anong gusto ninyo? May ticket? Pag may ticket, 125 yata isa. Pag walang ticket, 75. Parang ganun eh. Doon ako kami sa walang ticket. No? Para makauwi lang. No? Ilang buwan yata nangyayari. But again, mga kapatid, those moments sa gawain natin, no? Talagang doon ka lalong mas kakapit sa Diyos. No, doon ka lalong tumitibay na, Lord, iba itong gawain mo. No, at again, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ikaw magpastor, magminister, magworker, basta kung saan ang gawain natin, sama lang kung you are available. No, hindi kailangan na, kasi brother, pag inumpisahan ko yan, mag-worker. Hindi ka pa nakaumpisa, negative ka na. No, wala ka pang kasi brother, pag ako nag-umpisa dyan, sigurado sasabihin mo sa akin, paano ngayon yan? May gawain na tayo dyan. No, pwede bang ikaw na lang? Walang ganong usapan. No, hindi pa nga natin alam kung anong kabuang plano ni Jesus dyan. Ang trabaho natin, mga kapatid, as laborer, ang nagde-decide niyan yung Lord of the harvest. No, siya ang magsasabi niyan, okay, dito ka, kaya mo yan. Ikaw, dito ka, kaya mo yan. Ganito, ganyan. No, ang kapalit naman minsan yan, of course, yung mga personal na desisyon natin sa buhay, mga personal na gawain na dapat inuuna natin yan, minsan napapabayaan natin yan for the sake na maibigay natin ang time natin kay Jesus, pero makikita natin yung balik. No, ibang klase. And our God, He is not an irresponsible God na hindi niya i-consider kung ano ang plano natin sa buhay. No, mga desire natin sa buhay, alam ng Diyos yan. No, hindi niya sisirain yan. Nasasabihin mo, Lord, itong oras na ito para sa iyo, ito, saglit, pera ko, ganito na lang, para sa iyo, ito Lord, wala. No, Lord, talagang masahol ka, nahirapan na kami dahil sa iyo. Hindi ganun ang Diyos natin. No, kung ano ang laman, ang desire ng heart natin, time will come.
No, dahil ang Lord of the harvest ang magde-decide kung kailan ka babayaran. No, at huwag tayong mag-iisip, anong klaseng master ito? No, hindi marunong mag-provide ng pangangailangan namin. No, mag-antay ka. Why? Lahat ng yan recorded. Recorded na yan ng Lord of the harvest. Kailan ka nag-umpisa, kailan ka nagbigay, kailan ka nag-sacrifice ng buhay mo, lahat naka-record yan. O ilang taong ka naglibor, walang bayad-bayad. Lahat ng yan, mga kapatid, pag ang Diyos gumawa na ng paraan, dahil ayaw niyang mangutang at magpautang, lahat ng yan, mga kapatid. No, we are telling that, no, dahil yan ay totoo, mga kapatid. At huwag tayong matakot, no? Huwag tayong matakot, huwag tayong mabilang na hindi kayang gawa ng Diyos natin yan, mga kapatid. Why? Lahat naman ito, siya ang may control. Mga kapatid, kaya niyang gawa ng paraan yan. No, at kung ano man ang pinoproblema natin, again, no, subukan natin. No, basta pag tayo may time, kaya pa nating sumama, sama lang tayo sa gawain. No, kahit wala kang makain dyan, ang daming magpapakain sa iyo dyan. No, yung mga estudyante natin, minsan pamasahe lang dala nila, makapunta sila, pero pagbalik nila, no, sila yung walang dalang pera, pero sila yung maraming nakain. No? No? Hindi, yung gusto nating sabihin, ganon, no, ganon kabuti ang church natin, mga kapatid. Ganon ka-understanding ang church natin. Oh, brother, pamasahe lang, walang problemahin. Daan tayo ng KFC. Walang problema. Naintindihan namin, wala kayo. Sige, kasama na kayo dyan. No, because matagal na tayo, we have been taught, matagal na tayong na-train, mga kapatid, na hindi tayo maging madamot. No, why? Kahit sa mga turo lang sa klase natin, sa turo dito. No, basta ang tao, and again, sa dami ng bibilangan natin, Diyos pa ang bibilangan natin. Ano? No, sa dami ng pwedeng magbilang ka lang sa kapwa mo tao, pero pag ang Diyos pa ang binilangan natin, ay lugi tayo. No, because anytime, yung pinagmamalaki nating trabaho, no, anytime, He can take it. Pinagmamalaki nating lakas, anytime, He can take it. No, pag hindi na nagustuhan ng Diyos. But again, mga kapatid, ano ang sabi ni Jesus? Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. Alam ng Diyos kung saan ang mga need. Nakikita niya ang kabuang harvest field. Alam niya yan. Ang ating panalangin na, Lord, bigyan mo lang kami ng patuloy na lakas. Andyan ang resources, no, para kami ay patuloy na makapagtrabaho sa iyo. Thank you, Jesus. Again, the title of our preaching, Come and Join and Be One of Us, for people need the Lord. Thank you, Jesus.